Ang alinmang pader sa lupa, pagkatibay-tibay man ang bakal, kaya niyang baliin kapag ginusto niya, hampasin lamang ng kanyang hangin. Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Hindi ka ba mahahabag sa kapwa mo kung tunay kang nasa Diyos Ama mo, na nakikita mong nagalupasay na ito? Kaya't dito nasusukat ang totoo sa Espiritu. Hindi niya kinatutuwa ang kapwa niya kapag nahihirapan, na nakikita niyang nakalupasay at nagkandahirap-hirap sa pag-akbang. Subalit ang taong hindi totoong espiritu, para bagang tuwang-tuwa kapag bumabagsak ang kanyang kapwa. Para bagang tuwang-tuwa kapag ito'y napapahiya. Subalit sa larangan ng katotohanan at tigib ng pagpapakatotoo, kinahahabagan niya ang kapwa niya kapag batid niyang nagkakasala. Kaya't ginagawa niya ang kaparaanan kung papaano ito hahanapan ng paraan na maituwid niya. At ang tao namang ayaw magpatuwid sa nagtutuwid na nagpapakatotoo dahil ang palagay niya ay meron na at kaya niya na, sino ka para magtuwid sa akin? Di niya tatanggapin. Yan ang katotohanan, mga mahal. Kaya't dito sa mundo, huwag na kayong magtaka sa mundo niyo tao, kung bakit mayroong taong alam niya ng mali siya, ayaw pang matuto, hindi matama ito, sapagkat ang pagkatao niya ang umiiral na totoo. Subalit aaminin baga ito? Hindi man aminin, nasa takda pa rin. Kapag ibinigay ng Ama at hatulan niya ang totoo at mali sa gawang mundo, na mga anak niya ang nagsasabuhay, doon niya pakikita kung sino ang totoo at hindi sa tao. Mga mahal, halina kayo, mga iniibig ko. Sa taong nagpapakatotoo, mayroon mang dumatal na manunuri at magsusuri, ang gagawin pa rin niya yung kanya na batid at alam. Hindi niya katatakutan ng mga nagsusurit ng uuri na pagluwal ay iba naman ang tinutunguhan. At kung saan makikinabang, doon paroroon at mananahan. Iba ang tao sa Ama. Iba ang laman sa Espiritu. Kaya't kailanman ay hindi sasabihin ng Espiritu, "Uy, hunghang ka, naririto ka, nagpapakatotoo ka ba niyan?" Hindi. Kundi kapag nangusap sa buong daigdigan, ang totoo'y nakadama, ang hindi nagalit pa siya. Mga mahal, simple at napakasimple. Subalit sa mga taong hindi pa bukas ang pangunawa, ang tama ay ginagawang mali, ang totoo ay hinihindi, sapagkat di nila mawawaan ang aking tinuturan. Kaya magalak, magpurit, magpasalamat pa ang tunay na nakaunawa at nakadama. Kung sa panahon ni Moises ay may tiktik, sa panahon ng Espiritu may tiktik. Sapagkat ang tao may ugali. Mayroong tao kung saan siya nakakadama at nakakakuha ng palagay niya'y makinabang siya, doon siya. At iniiwan niya yung walang may bigay nang dahil ang kinilala ay pagkatao at hinanap ay bagay. Subalit ang Ama na nakikita niya ang lahat ng anak niya, daratalang takda ng paghatol niya. Mga mahal, halina kayo, namnamin ang tinuran ko, suriin ang tinuran ko at winika ko sa inyo. Doon mababatin niyo ang totoo, kung nasa katotohanan nga kayo. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Mapapalad ang nakikipagtotoo at tapat ang puso niya, yamang tinanggap niya ang katotohanan at nakilala niya ang Ama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Hindi ako nagagalit, huwag niyong hatulan ng tinig. Hindi ako nagagalit, huwag niyong hamakin ang salita. Hindi ako nagagalit, ngunit marapat na magsambit. Na tanging katotohanan lamang ang sa akin siniwalat, at ang hindi nakikipagtotoo, maling-mali sa damdamin. Halina kayo mga tao, magbunyi at magpugay kayo.
kayong may damdaming totoo sa Ama at kinilala niyong salita niya. Subalit kayong mga nagpaparatang ang diwat kaisipan ninyo nang dahil nasasaktan at di totoo ang puso nyo, magnilay magbulay kayo nang matanto nyo ang Ama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat sa tinig man may magkakaiba, sa gawa man may kakaiba, sa paghakbang iba't iba, sa paggalaw kundi kapingkaw at normal ang galaw mo, pare-parehas kayo. Kung kumakampay ang kamay, humahakbang ang paa, ito'y magagawa nyo. Subalit, kung wala kayo sa totoong espiritu at ibang espiritu nasa inyo, di mawawawaan ang katotohanan, kaya't magbubunyi ang galit sa inyo, hindi ang galak sa puso nyo. Pawang katotohanan ang tinuran ko, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko, sapagkat may taong gustong magbago, ngunit marupok ang damdamin nito. Nananaig ang pag-isip tao niya, hindi ang sa kanya'y kaloob ng Ama. Kaya't kapag ito ang nanguna, talong-talo na ang espiritu niya. Sapagkat hindi na nang ibabaw ang katotohanan, nag-aapi na ng kamalian. Mapapalad ang naging totoo at dapat at marapat sa kabila ng kanyang nasilayan at kanyang kinamtan, tapat pa rin sa Ama. Nekkarameneyahanam, patuloy niyang pasisilay at pagiging marapat niya ng pawang katotohanan, tanging sa kanya lamang makakamtan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Halimbawa po, 10 kayong mga hinirang, pare-parehas kayong mangangaral, isa ang inyong pinagmulan, iba-iba man ang inyong pangaral, hindi ba mararamdaman ninyong 10 kung isa kayo at kaisa kayo na doon din nagmula? Subalit pag hindi, at mayroon kang kinopya, at mayroon kang tinutularan, at mayroon kang pagkatao, di ba batid mo rin yaan? Mamahal, sa larangan ng kabanalan, hindi kailangan ng kopya-kopya. Ang gaya-gaya. Sapagkat, kung ang tinakda ng Ama, yaong pinipintasan mo, mapapahiya ka lang sa Kanya. Sapagkat, alam naman ng Ama kung sino sa mga anak niya yung totoo at tapat sa Kanya. Ngayon, ang gawin na lamang ng bawat isa para hindi pare-pares na magkasala, hindi bagat dapat ay makipagtotoo na lang ang bawat isang anak na hinirang niya. At manahimik baga, magmahalan, magbigayan, magtulungan, magunawaan, at hindi magpaliksahan. Sapagkat, kung iisang Ama ang pinagmulan, ang katas ninyo'y pare-parehas ang lasa. Kung iisang Ama ang inyong pinagmulan, ang inyong galaw at gawa sa larangan ng kabanalan ay iisa lamang. Subalit, ang magkakaisa na ito, nagkakaisa at nagkakaunawaan at nag-uusap. Subalit kung wala ng pag-uusap at pag-alaman man lang, nagtatanungan, hindi na sila magkatulad. At yan ang patotoo, mga mahal. Sapagkat, ang bawat isa'y naririyan para likumin, buuin ng isang pinagmulan. Subalit, ang tupa kapag lumabas na sa bakuran na ito, hindi na sa kanya. Sapagkat kung lilipat siya doon sa kabilang bakuran, at ito ay private, sabi ng Kapampangan na naging English sa salita, baka sabihin sa'yo, aba, ang usapan ng bawat pumasok sa bakuran ko'y akin.
Kaya kung halimbawa ito ay puno, lumaylay ang sanga, putulin. O dili kaya naman, lumaylay ang sanga, ang sangang yaon ay sa akin dahil wala na ito sa bakuran mo. Yan ang batas ng tao. Batas na pinag-uusapan sa tao. Subalit sa batas ng Espiritu at kalooban ng Ama, kapag pare-parehas na mabuti ang gawa ninyo at pare-parehas na nagpapakatotoo kayo, pinag-iisahan, pinag-uusapan ninyo ang bawat inyong gagawin upang sa gayon, ang bawat nagkakamalit, nagkakasala, ay huwag mabuo ang pagkakasala nila dahil kayo'y magkakaisa. Buhay ba ang Ama? Kaya lamang, kung minsan, marami ang nagsasabi, kaisa ako sa Diyos, subalit bakit ayaw makipag-isa? Ano po ibig sabihin? Katulad ngayon, kaisa po ba ngayon kayo sa Ama? Kaisa po ba kayo ngayon sa Espiritu niya? Kung kaisa po kayo ngayon, alam niyo po ang naghahangad ng gumaling kayo ay isa lamang. Alam niyo ang naghahangad na maligtas ang inyong kaluluwa ay isa lamang. Alam ninyo ang naghahangad na kayo'y magmahalan ay isa lamang. Alam ninyo ang naghahangad na pumaya pa kayong lahat ay isa lamang. Sa makatwid, kung iisa kayo sa tinanggap, kayong lahat papayapa, magagalak, magtitibay, aasa, makakaunawa, dahil iisa ang inyong espiritu. Nakaramdam ba kayo? Mga mahal, ngayon, kung kayo ay nakaupo at may mabuti sa inyo at ang nakatindig dito ay masama, makikita nyo rin, ikaw na mabuti. Kaya lamang, ikaw na nakaupong masama ang iniisip at ito'y mabuti, hindi mo maabot ang sinasabi. Buhay ba ang Ama? Gayon lamang ang buhay dito sa lupa. Kapag puspos ka ng Espiritu at nakadama ka, halimbawa, si Juan, nadama ang Kristo, hinanap niya si Kristo. Sabi ng Ama, nang nadama mo ang anak ko, hinanap mo siya. Nang dahil na hinanap mo siya, nakilala mo ako, na sinugo ko siya sa iyo para kilalanin ako. At nang makilala mo siya, pati ako'y nakilala mo. Nang dahil sa kanyang, isinugo ko sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, itong nakakilalang ito, hindi niya itatatwa ng dahil dito nakakilala siya sa Ama. Kundi saan man siya makaabot, sino man ang kaharap niya, sino man ang kausap niya, nandun pa rin ang pagtatanggol niya doon sa kanyang kinilalang nagbukas sa kanya. At hindi niya sasabihin, iba ang nagkaloob. Kundi ito mismo na pinagmula niya ang paghahariin niya sa puso niya upang ipakilala ang iisang Ama nila. Mga mahal, kayo ba'y nabuksan sa iisang Espiritu? Saan man kayo makarating at makapakipagbahagi, ipaglalaban nyo ang Diyos na kinilala nyo'y buhay. Sino man ang kausap nyo, sino man ang kaniig nyo, hindi ikahihiya ang totoo. At hindi nyo itatatwa kung sino yung tao na yon. Sapagkat ang kapwa mong iyon, siyang ginamit sa iyo ng Ama mo. At yung taong yaon, kaya ka nakadamat, nakakilala, kaya marapat lamang na kahit sandako ka, buhay pa rin sa puso mo kung sino siyang kinilala mo. Subalit, bakit may nagaganap na katulad ni Judas? Nadama man ang isang Kristo na nagpahayag sa kanya ng totoo, ngunit nang dahil may hangarin at layunin, na ibang isip at damdamin. Kaya naman nakuha siya ng kanyang kalooban bilang tao na ipahamak niya ang nagpadama ng pag-ibig sa kanya. Subalit natiwasay ba siya? Yan ang taong hindi marunong tumanaw sa kanyang nagmahal, sa totoong nagmahal at sa totoong nagbahagi sa kanya. Sapagkat ang Ama na pinagmula nila kapwa ay nakababatid ng ginagawa ng bawat isa. Kaya't kung sinong totoo, siyang natira. Kung sinong tapat, siyang binahaginan. At kung sinong hindi, siyang nawala. Yan si Judas, nawala. Sapagkat nagnasa ng higit pa, pinariwara ang nagpapakatotoo at tapat na nagmahal sa kanya.
Kaya't sino ngayon? Sino ngayon, mga mahal ko, katulad ninyo? Kung nakadama ang puso mo at kinilala mo ang Ama, itatatwa mo bang dahil sa kapatirang Divine Mercy, kaya ka nabuksan? Subalit, kung sa Juan Pedro at sa ibang gawain doon ka nabuksan, sasabihin mo'y doon. Ito ang maliwanag. Nabuksan ka ba kay Jesus? Na tinatawag mo, huwag mong kakalimutan kahit sa kamatayan. Kung hindi sa isang Jesus, hindi ka makakaunawa sa larangan ng kabanalan. Kung magkagayon at di mo tinatwa ang isang Jesus ng buhay mo, tuwiran mong nakamtan ang gantimpala ng Ama na naging daan ng Jesus mo para kay maging luwalhati sa buhay. Mga mahal, isang talinghaga at isang salita na kung uugatin ninyo, ito ang totoo. Kaya ang mga tao sa mundo ay naghihidwaan, nagkakalayo-layo, ang tao'y balimbing. Kapag may nakukuha siya dito, hindi niya alam yung hinahamak niya at pinahamak niya, yun ang nagtawid sa kanya, kaya nakakilala ng liwanag. Subalit, may tao naman na kapag nagkaroon na, binaliwala na ang pinagmulan. May taong walang utang na loob sa kanyang magulang, na kapag yumaman, kinahihiya dahil mahirap iyan. Subalit may anak na gaano man ang hirap ng kanyang magulang, pinangangalandakan, pinagmamagaling, pinagyayabang, pinagmamalaki, sapagkat mahal na mahal niya ang kanyang ina at ama. Subalit may anak na kapag umunlad, ikahihiya ang magulang na mahirap. Alalaumbaga, ang buhay sa lupa ay iba-iba ang nakakamtan at dinadanas ng mga anak ng Ama. Subalit ang pasubali, nakamtan mo may kaiba sa kapwa mo, dinanas mo may kaiba sa kapwa mo, subalit kung ang puso mo'y iisa pa rin sa Ama mo, kailan may di ka pababayaan, isasadyad ka pa rin. Mga mahal, katotohanan ng sakitinuran, ang bawat araw ay hindi paligsahan at hindi labanan sa larangan ng kabanalan, kundi ang larangan ng kabanalan